At dahil ito yung pinakamasakit na part pag tayo nag-aalaga ng baboy, tara samahan niyo ako para puntahan natin yung aking alagang baboy. So, dito hapon ito, pupuntahan ko yung alaga ko ng baboy dito sa aming kulungan ng baboy. Kasi kinabukasan or bukas ay kakatayin na siya. Ito yung pinakamasakit na part, lalo na pag napamahal ka na sa mga alaga mong baboy. So, dito yung alaga namin baboy, dito yung aming kulungan. Malayo sa bahay, sa may part ng pabundok ito. Yan. Para mas maganda, para pag tayo mag-aalaga ng bahay, malayo talaga sa bahay para yung amoy niya ay hindi tayo sagabal sa ating mga kapitbahay. So ito yung nga po pala yung alaga kong baboy. Ito yung ipapagbenta, itong batik-batik, si Blue. Ayan, pagpagbenta na siya. Hindi ko sana talaga ito ipapagbenta dahil syempre napamahal na rin talaga ako sa baboy. At yan ay kahit papaano ay lagi-lagi ko yung kinakamutan sa tuwing ako'y nagbabahog. So madalang naman ako magbahog kasi nagbabahog nito ay si Papa. Ito yung inalagaan kong baboy. Binili ko tong baboy na ito kay Tatay Bado doon sa aking luluhin. Bininta ko. Tapos may isa pa kami ditong baboy. Ito sa amin lovely. Itong kulay itim na ito. Ito yung gagawin naming inahinin. Tapos itong baboy na itong malaking ito. Ito yan. Papagbenta ko na. Tapos kakatayin yan bukas para sa gaganaping MSK meeting sa dito lang din sa aming barangay. So kawawa, naaawa ako talaga sobra. Siyempre, pag tayo ay nag-alaga ng baboy, mahal na natin yung kumbaga napamahal na tayo dito. Kaya sobrang sakit sa pakiramdam na itong kinakamot-kamutan ko, tapos inaalagaan at binabahugan ay kakatayin na lamang. Ito yung pinakamasakit talaga na part pag nag-aalaga ng baboy. Nakakaawa. Dahil syempre ikaw yung magiging dahilan ng pagkamatay nila. Ikaw yung magdidesisyon kung papagbenta mo ba o hindi. Pero kailangan kasi yan naman yung purpose nila talaga. Yan yung kanilang purpose sa buhay na ganyan yung mangyayari sa kanila. Mahirap man tanggapin pero ganyan talaga. So pag tayo yung magninegosyo ng ganito, kailangan buo yung desisyon natin, buo yung loob natin na mag-alaga ng ganito. Dapat ay hindi tayo masyadong mapamahal sa ating mga alagang baboy, lalo na't ang purpose nila ay para katayin, ipagbenta, ganyan. So meron pa nga pala dito mga bulaw, ito yung kay Papa. Tapos meron pa din ako dong isang bulaw, bibigay daw sa akin yung isa. So ito yung alaga namin ni Bem na malaking inahin. So inahinin namin yan. At pag siya ay nangandi na ay di natin sumpitan para maparami natin. So kailangan ko rin maglagay din ng isa pang kulungan dahil kulang na yung kulungan namin. Naawa ko dito sa baboy nito kasi ito yung mabait. Nung binili ko to sobrang liit lang niya. Tapos kakatuwa kasi lumaki na ng ganyan, talagang tumimbang siya ng halos 80 mahigit na kilo, parang 85 ba, mahigit pataas, di ko sure, nalimutan ko na. So ayan si Blue, talagang napakabait niyan. Yan nung minsan ay nagkasakit, naging tamlayan talagang. Noong hating gabi ay binibisita pa ni Papa at pinapainom pa ng gamot at hinaplasan ng suka. At mahal-mahal din ni Papa yan. At ito'y pinapaturukan din namin ng vitamins yung dalawang yan. Kaya siguro ay ganyan. Tsaka ang pakain yan ay hog grower complete. Tapos ang tatakaw pa nila kumain, kaya mabutit na gaganda ng katawan. Para sa amin maganda ng katawan. Pinakamasakit ito yung pamamaalam sa ating mga alagang baboy dahil sila ay kakarnihin na o kakatayin or ipagbibili. At kung nakaabot ka sa part ng video to, palambing naman boss, pa-like, pa-follow, and pa-share nitong video ito. And salamat, God bless.